Noong ika-22 ng Agosto, 2023, biglang nawala ang isang sikat na dalagang influencer na kilala at hinangaan sa social media dahil sa kanyang angking ganda. Sa una, mabilis na kumalat ang mga usap-usapan. May nagsasabing naengganyo raw siyang magpunta sa ibang bansa at may paniniwalang posibleng doon na rin natapos ang kanyang buhay. Pero habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang misteryo ng kasong ito. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa dalaga at sino ang mga nasa likod ng kanyang pagkawala? Ngayong araw ay samahan niyo akong himay-himayin ang kaso ni Athena Lia at ang mga detalye na unti-unting lumalabas habang sinusubukang buuin ang buong katotohanan ng kanyang pagkawala. At bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Si Athena Lia ay ipinanganak noong taong 2000 at siya ay tubong Chaoyang District sa Guangdong Province sa bansang China. Noong ika-4 ng Marso 2021, sinimulan niya ang kanyang karera bilang isang content creator sa Douyin. Inilabas niya ang unang video na may temang parang nagtatanong kung pasok ba iyon sa third tier formation. At dahil sa kanyang inosenteng mukha at kaakit-akit na pangangatawan, mabilis siyang napansin ng mga netizens. Mahilig din siyang sumali sa mga beauty pageants at noong ika-22 nga ng Oktubre taong 2021, nakapasok siya sa top 3 ng Miss World sa Macau. Ginamit niya ang pagkakataong iyon para mas ipromote pa ang kanyang Douyin account at doon lalong lumawak ang kanyang impluwensya. Hindi naman nagtagal, naging napakasikat niya sa mundo ng online. Sa kanyang mga posts ay araw-araw niyang ibinabahagi ang mga simpleng sandali ng kanyang buhay na nagbibigay sa mga tagahanga nito ng imahe ng isang taong madaling lapitan pero nakakaakit ding panoorin. Sa maikling panahon, lumampas sa 1,000,000 ang kanyang naging followers. Sa mga post niya ay kapansin-pansin ang rangya ng kanyang pamumuhay. Madalas din siyang makitang kumakain sa mamahaling restaurant at bumabiyahe sa iba't ibang bansa sakay ng first class. Dahil dito, lumabas ang kanyang imahe bilang isang mayaman, elegante at modernong dalagang babae. Hindi lang itsura ang ipinapakita niya, kundi pati ang marangyang lifestyle nito na aktibo nitong binabahagi sa kanyang mga online accounts. Noong Pebrero 2023, nag-post siya ng serye ng travel photos niya mula Thailand kung saan makikita siyang bumibisita sa mga kilalang lugar at tumitikim ng lokal na pagkain kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagsapit naman ng Marso 2023, dumating siya sa London at ibinahagi pa ang IP location niya para lang ipakita ang kanyang maginhawang pamumuhay. Noong ika-9 naman ng Abril, nag-upload ito ng isang video habang naglalakad siya sa UK na may mensaheng tungkol sa pag-aaral. Para kay Athena, naniniwala siyang mas maraming biyahe, mas maraming kikitain daw sa online. Noong ika-23 ng Abril, kusang nag-post ang kanyang Douyin account ng birthday greeting para sa kanyang sarili. Ibig sabihin, 23 taong gulang na siya noon. Pero matapos yun, nagtaka ang kanyang mga followers dahil wala na siyang in-upload na kahit ano. Ang huling beses na nakita siya ng publiko ay noong ika-12 ng Hunyo 2023 sa isang post sa Jianghongshu. Siya ay nasa isang cafe noon sa Hangzhou kasama ang kanyang mga kaibigan. Mapapansin din sa kanyang mga posts ay hindi niya sinagot ang kahit anong mga komento o mensahe sa kanya. Hindi nagtagal, tuluyan na siyang nawala sa lahat ng online platforms at unti-unti ay naging tahimik ang lahat ng accounts niya. Para sa karamihan, ito ay isang napaka hindi pangkaraniwang kilos para sa isang sikat na influencer.
Para sa mga content creator, mahalaga ang tuloy-tuloy na engagement at ang biglaang pagkawala ay bihira lamang mangyari maliban na lamang kung may malaking pagbabago sa buhay gaya ng pagpasok sa isang napakayamang pamilya. Sa umpisa, hindi agad napansin ng mga tao ang kanyang pagkawala. Pero di naglaon, nagsimulang kumalat ang mga madidilim na usap-usapan online. Noong Hulyo 2023, may mga bulong na nagsasabing napadpad daw si Athena sa Maynila dito sa Pilipinas dahil sa isang patibong. Ayon sa mga lumabas na detalye, ang labis na pagtitiwala nito sa mga kaibigan at isang sandali ng pagiging kampante ang nagdala sa kanya sa isang bitag. Isang taong malapit kay Athena ang nagsabing naloko raw siya ng matalik niyang kaibigan na si Lee Yifei at ng ina nito. Dinala raw siya sa Pilipinas at kalaunan ay ipinasa siya sa isang kriminal na organisasyon dito. Nagsimula ang lahat noong ika-30 ng Mayo 2023. Nang unang makipag-ugnayan ang ina ni Yifei kay Athena, hinahanap siya at tinatanong kung nasa bahay ba at nang wala itong sagot, sinundan pa ito ng isa pang mensahe na kumukumusta kung ano raw ang pinagkakabalahan niya pero wala pa ring naging tugon si Athena. Noong ika-31 naman ng Mayo, sinubukan siya ulit tawagan ng ina ni Lee Yifei sa WeChat pero wala pa ring tumugon sa kanya. Sa huli, nag-iwan na lang ang mensahe ng ina ni Lee Yifei na nagsasabing hiwalay na raw si Lee Yifei at ang dating kasintahan nito at gusto nitong magbakasyon sandali. Noong ika-6 ng Hunyo, si Lee Yifei mismo ang lumapit kay Athena at inaanyayahan siyang sumama sa isang biyahe para makapagpahinga ito. Ikinwento din niyang noong nasa UK siya, si Athena lang ang dumalaw sa kanya. At dahil mahiyain siya at kakaunti ang kanyang mga kaibigan, nahirapan daw siyang makahanap ng makakasamang bumiyahe. Dagdag pa rito ang kanilang hiwalayan ng kanyang kasintahan na nag-iwan sa kanya ng matinding pagod sa emosyon. Matapos namang baliwalain ni Athena ang maraming mensahe, naisip nito na kailangan talaga ng kaibigan niya ng karamay kaya sa huli, pumayag siyang maglaan ng oras para samahan ang kaibigan. Nang makuha naman ni Lee Yifei ang kanyang sagot, agad siyang nagmungkahi na mag-usap sila sa telepono. Ipinaliwanag ni Athena na abala siya sa photography work at sinabi din niyang sa araw ay nasa kanyang assistant ang kanyang phone para sa video recordings at sa gabi naman ay may kausap siyang mga business partner bago matulog kaya bihira siyang makasilip sa kanyang WeChat account. Binanggit din niya na may nakaschedule siyang commercial shoot kinabukasan kaya hindi siya makakapag-video call pero siniguro niya sa kanyang kaibigan na sasagot ito kapag nagkaroon na ito ng oras. Dahil dito, iminungkahi ni Lee Yifei na magtakda na lang sila ng tiyak na petsa ng kanilang biyahe para sabay silang makapag-book ng flight mula UK. Iminungkahi rin niya ang pagkuha ng beach photos at tinanong kung gusto ni Athena ng mga damit mula sa brand na House of CB dahil wala raw nito sa China. Dagdag pa niya ay kung interesado daw ito ay magdadala na raw siya ng ilang dresses mula sa UK. Sumagot naman si Athena na titingnan niya ang flight schedules para maayos ang kanilang plano at sinabi rin niyang gusto niya ang mga damit ng House of CB at handa rin siyang magdala ng mga magagandang dresses mula sa bahay bilang regalo sa kanyang kaibigan. Naisip pa niyang magsuot sila ng magkatulad na damit at kumuha ng magagandang litrato sa biyahe. Para tuluyang mahikayat si Athena na pumunta sa Pilipinas, ikinwento rin ni Lee Yifei ang bigat ng pinagdaraanan niya sa relasyon at problema sa kanyang pamilya. Matapos naman ang mahabang paghihintay, noong ika-13 ng Hunyo taong 2023, nakumpirma ang petsa ng kanilang pag-alis. Ipinakita naman ni Lee Yifei kung gaano siya kasabik na makita si Athena at mailabas ang lahat ng dinadala niyang problema dito. Pero sa mismong araw ng kanilang pag-alis, bigla siyang nagpadala ng balita na hindi raw siya makakasama dahil sa biglaang problema sa kanilang pamilya. Dahil dito, nagtaka si Athena dahil nakaplano na ang lahat. Ipinaliwanag din ni Lee Yifei na ipagpaliban na lang daw ang kanilang biyahe at magbubuk na lang siya ng ibang flight kinabukasan para i-reschedule ang kanilang plano, pero sa puntong iyon, wala nang ibang choice si Athena kundi tumuloy na lang sa biyahe.
Sinabi niyang may nakaayos na raw na susundo sa kanya na nagngangalang Being Gay, pero dahil sa balitang iyon, hindi niya maitago ang kanyang pagkadismaya. Sinisi niya si Lee Yifei sa hindi pagtupad sa kanyang pangako. Ang buong dahilan ng pagpunta niya sa Pilipinas ay para sana makasama si Yifei, pero kahit kumpleto na ang plano, pinili pa rin nitong hindi sumama. 2:00 ng hapon ng ika-13 ng Hunyo 2023, sumakay si Athena ng eroplano mula Guangzhou papuntang Maynila. Dumating siya dito sa Pilipinas ng 4:35 ng hapon sa mismong araw ding iyon. Sa isang WeChat group chat na may 3 miyembro, may user na gumagamit sa pangalang Neo na nag-iwan ng mensahe para tiyakin ang kaligtasan ni Athena. Paglapag ng eroplano, dapat sana siyang dumiretso sa Gate 7 kung saan may naghihintay na driver na may hawak na karatula. Maingat pang inayos ni Neo ang lahat. Nag-book siya ng isang presidential suite sa Solar Resort para kay Athena at nagpapaayos din ng Korean dinner para sa kanya. Plano rin ni Neo na personal siyang makipagkita sa resort. Ngunit matapos lumapag ang eroplano ni Athena sa Maynila, hindi siya nagtungo sa Solar Resort gaya ng napag-usapan. Sa halip, agad niyang tinawagan si Lee Yifei at pinilit na magkita sila sa lalong madaling panahon. Ang biglaang pagbabago ng plano ay ikinagulat ng marami, lalo na't maayos at detalyado ang lahat ng inihanda ni Neo. Ayon sa isang kaibigan ni Athena, sa mismong unang araw niya sa Pilipinas, nagsimula na siyang manghiram ng pera sa iba't ibang kaibigan gamit ang magkakaibang dahilan. Lubos itong taliwas sa alam ng mga tao tungkol sa kanyang kalagayang pinansyal. Dahil dito, naghinala ang kanyang mga kaibigan at humingi ng paliwanag pero wala siyang malinaw na maisagot. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumadalas ang panghihiram niya ng pera at mas lalo ring nagiging kakaiba ang mga dahilan. Pagkatapos nito, bigla niyang blinak ang ilang malalapit na kaibigan ng walang malinaw na dahilan. Bukod pa rito, si Athena na kilalang palaging nag-a-update ng kanyang araw-araw na buhay ay biglang tumigil sa pagpo-post sa WeChat moments. Ang hindi pangkaraniwang kilos na ito ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa mga taong malapit sa kanya, pero wala ni isa ang nakontak siya para malaman kung ano ang tunay na nangyayari sa kanya. Noong gabi ng ika-20 ng Hunyo 2023, sa pagitan ng 8:00 at 9:00 ng gabi, nanghiram si Athena ng pera sa nakababatang kapatid na babae ng dati niyang nobyo. Kasabay nito, humingi rin siya ng tulong sa isang kaibigan para magpa-load ng kanyang cellphone at sinasabing natalo raw siya ng pera sa isang lokal na kasino. Dahil sa mga sunod-sunod na pangyayaring ito, lalo itong nagpatindi ng pag-aalala sa mga nakakakilala sa kanya. Pagdating ng ika-21 ng Hunyo, matapos manghiram muli ng pera sa isa pang kaibigan, bigla na lang siyang nawala. Naputol ang lahat ng komunikasyon sa kanyang pamilya at tuluyang namatay ang kanyang cellphone. Dahil sa sunod-sunod na kahina-hinalang senyales, maraming tao ang natakot na baka siya ay pinipigilan na laban sa kanyang kagustuhan. Noong ika-22 ng Hunyo 2023, inireport ng kanyang pamilya at mga kaibigan ang kanyang pagkawala sa pulisya. Ayon naman sa mga lumabas na impormasyon, nagbayad umano ang kanyang mga magulang ng $800,000 bilang ransom sa kanya. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring balita kung nasaan si Athena. Ang mahabang katahimikan na ito ay lalo lamang nagpalala sa takot ng kanyang pamilya. Sa investigasyon, may mga lumabas na koneksyon na nag-uugnay kay Lee Yifei kay Athena. Lalong naging kahina-hinala naman nang malaman na si Lee Yifei ay hindi kailanman dumating sa Maynila gaya ng inaasahan. Dahil dito, kinwestiyon ng mga otoridad ang posibleng papel niya sa pagkawala ni Athena. Habang lumalabas ang impormasyong ito, nagsimulang magsaliksik ang ilang netizens tungkol sa background ni Lee Yifei at ang kanilang natuklasan ay ikinagulat ng marami. Ayon sa mga usap-usapan, si Lee Yifei ay mula Wuhan, nag-high school sa Shenzhen at kalaunan ay nag-aral sa UK bago tuluyang nanirahan sa London.
Mula sa kanyang pananatili sa Shenzhen hanggang sa UK, kilala raw siya ng maraming tao. Dahil sa kanyang marangyang itsura at magastos na pamumuhay, maingat niyang binuo ang isang mayamang sosyalista na mahilig magpakitang yaman. Dahil sa imaheng ito, maraming tao ang bumaba ang pag-iingat. Hindi nila namamalayang sila na pala ang nagiging target nito. Dahil sa husay niya sa pakikisalamuha, madali siyang nakikipagkaibigan sa maraming magaganda at mayayamang babae. Ngunit ayon sa mga bulong sa likod ng kanyang palakaibigang anyo, hindi raw siya ganoon kadaling pakisamahan. May mga chismis din na siya at ang kanyang ina ay umaakit ng mga batang babae papunta sa UK kung saan napipilitan umano silang dumalo sa mga party na puno ng alak para aliwin ang kanilang mga bisita. Sa gitna ng matinding batikos, napilitan si Lee Yifei na magsalita. Mariin niyang iginiit na wala siyang kaalam-alam sa kinaroroonan ni Athena at hindi raw siya kailanman nagdala ng kahit sinong babae sa ganoong uri ng mga pagtitipon. Ayon pa sa kanya, matagal na raw silang magkakilala ni Athena mula pa noong nag-aaral sila at kalaunan ay naging malapit na magkaibigan. Itinuturing pa raw niya si Athena bilang isang ate. Noong kalagitnaan ng Marso 2023, nagbakasyon si Athena sa UK at tumuloy sa bahay ni Lee Yifei. Sa loob ng halos 2 linggong pananatili ni Athena roon, karamihan sa mga litrato at video na ipinost niya ay si Yifei mismo ang kumuha. Ibinunyag din ni Lee Yifei ang tunay na pangalan ni Athena bilang Kong Li Mei at ipinanganak noong 1975 sa Meizu, Guangdong, kaya 7 taon siyang mas matanda kaysa kay Yifei. Matapos magtapos ng high school, hindi na raw ipinagpatuloy ni Athena ang pag-aaral. Ngunit dahil sa kanyang ganda at karisma, nakabuo siya ng sariling karera at koneksyon sa mga kilalang tao sa travel at business industry. Ayon pa kay Lee Yifei, habang nasa UK si Athena, ipinakilala siya nito sa isang lalaking nagngangalang Bin Ge. Ito ay isang turista mula sa Southeast Asia. Sa isang hapunan, iniwan ni Bin Ge ang kanyang contact details kay Yifei at mula noon ay patuloy na raw silang nag-uusap na tila higit pa sa simpleng kakilala ang kanilang naging relasyon. Ikinwento rin ni Lee Yifei na habang nasa bahay niya si Athena, napag-usapan nila ang posibleng pagbiyahe sa Boracay sa Bali. Ngunit nakansela daw ito dahil sa mga obligasyon niya sa paaralan. Nanatili si Athena sa UK ng halos 1 buwan bago bumalik sa China. Bago naman umalis, ipinahayag niya ang interes na lumipat sa UK kaya ipinakilala niya si Yifei sa isang immigration lawyer. Matapos ang kanilang pag-uusap, sinabi ni Athena na pag-iisipan niya muna at magbibigay ng sagot sa lalong madaling panahon. Pagkalipas ng ilang buwan, bandang huling bahagi ng Mayo at unang bahagi ng Hunyo, muling nakipag-ugnayan si Lee Yifei kay Athena para magbahagi ng personal na problema. Sa kanilang usapan, nabanggit ni Athena ang nalalapit niyang biyahe sa kalagitnaan ng Hunyo at sinabing si Bin Ge ang magbabayad ng kanilang pamasahe at susundo sa kanila pagdating. Ngunit tumanggi si Lee Yifei na sumama. Iginiit din niya na wala siyang alam kung sino ang sumundo kay Athena at mariin niyang sinabi na hindi niya kailanman nakita ang taong iyon. Matapos daw dumating sa Pilipinas, tinawagan daw ni Athena si Lee Yifei at sinabing nasa isang kasino ito. Binalaan daw siya ni Yifei na mag-iingat, ngunit hindi nagtagal, bigla na lamang nawala si Athena. Desperadong sinubukan ng kanyang mga kaibigan na makipag-ugnayan at inireport sa pulisya ang sitwasyon pero walang kahit anong sagot. Bilang isang malapit na kaibigan, iginiit daw ni Lee Yifei na labis siyang nag-aalala sa biglaang pagkawala ng kaibigan. Gayunpaman, hindi naniniwala ang mga netizens sa paliwanag ni Yifei. Isang kaibigan naman ni Athena ang nagsiwalat na noong ika-22 ng Hunyo, nakipag-ugnayan siya sa mga kaibigan ni Lee Yifei para mangalap ng impormasyon. Nakapagtataka dahil bigla raw binura ni Lee Yifei ang kanyang mga social media accounts at inalis ang mga dating kaklase sa kanyang friends list na tila ba nagpapakita ng pagkataranta habang siya ay pinagkihinalaan. Noong ika-23 naman ng Hunyo, inad nila si Lee Yifei sa WeChat at nagkaroon ng maikling pag-uusap.
Sa usapang iyon, sinabi niyang nasa Hong Kong siya, ngunit noong ika-25 ng Hulyo nang tawagan nila ang ama ni Lee Yifei, sinabi naman ito na nasa London talaga ang kanyang anak. Nang tumawag pabalik si Lee Yifei, kapansin-pansin ang kanyang pag-aalinlangan na parabang hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Sa parehong pag-uusap, wala siyang ibinahaging kahit anong impormasyon tungkol kay Athena. Ang mga salungat na pahayag ni Lee Yifei ang lalo pang nagpalakas ng pagdududa ng publiko. Dahil dito, lumabas ngayon ang tanong na dahil ba sa matinding pressure kaya siya gumawa ng magkakaibang kwento para pagtakpan ang katotohanan ng madamay ang kanyang mga magulang. Hinimok naman ng mga kaibigan ni Athena si Lee Yifei na ilabas na lang sa publiko ang buong chat logs na may timestamps upang patunayan ang kanyang inosensya. Bukod dito, may isa pang kaibigan si Athena ang nakapansin na pinalitan ni Lee Yifei ang kanyang WeChat profile picture matapos ang insidente. Ang caption sa profile photo ay nagpapahiwatig na dati raw niyang sinabing nasa Maynila siya at naliligo sa isang hotel matapos ang mahabang paghihintay sa airport. Ngunit kung hindi naman siya kailanman punta sa Pilipinas, bakit niya sinabi na nag-check-in siya sa isang hotel? Ang mga hindi tugmang pahayag na ito ni Lee Yifei ay nagbunsod ng isang seryosong tanong tungkol sa kanyang tunay na motibo. Nagkakaisang kinumpirma ng mga kaibigan ni Athena na hindi niya alam kung paano, kaya bakit sinabi ni Lee Yifei na naglalaro raw si Athena sa isang kasino. Dahil sa mga hindi pagkakatugmang ito, hiniling nila na bumalik si Lee Yifei sa China upang makipagtulungan sa investigasyon. Pero sa halip na tumulong sa mga otoridad, pinili ni Lee Yifei na iwasan ang mga ito. At dahil nga dito, kapwa siya at ang kanyang ina ay isinama sa most wanted list ng mga tagapagpatupad ng batas. Isa itong uri ng online warrant kung saan inilalabas ng mga otoridad sa publiko ang impormasyon ng mga pinaghahanap sa isang pambansang database para mapadali ang investigasyon at pag-aresto. Sa kanilang pagsisiyasat, natuklasan ng pulisya na ang pagkawala ni Athena ay konektado sa isang transactional criminal organization na umaakit ng mga babae sa pamamagitan ng social media at dinadala sila sa Southeast Asia para sa mga iligal na gawain. Pinaghihinalaang may malapit na ugnayan si Lee Yifei sa grupong ito at ginamit umano ang kanyang pagkakaibigan kay Athena para lokohin ito na bumiyahe sa Pilipinas para kalaunan ay ipasa sa mga human trafficker. Mabilis na kumalat ang kaso at nakakuha ng matinding atensyon ng publiko. Kaya naman, noong ika-22 ng Agosto 2023, nang lumabas ang balitang ipinagkanulo raw si Athena ng kanyang matalik na kaibigan at dinala sa Southeast Asia, maraming netizens ang nanawagan sa China Kaohsiung Chamber of Commerce na makialam dito. Sa ilalim ng matinding pressure ng publiko, agad namang sinuri ng organisasyon ang kahilingan nila. Para sa publiko, ang Kaohsiung Chamber of Commerce ang nakikita bilang pinakamalaking pag-asa ni Athena para sa pagliligtas dahil sa malakas nitong impluwensya. Noong mga nakaraang taon, matagumpay na nitong natulungan ang ilang biktima ng scam at trafficking sa Northern Myanmar, kaya muling umusbong ang pag-asang maibabalik nga si Athena sa kanyang pamilya. Bagamat isa itong business alliance na nakatuon sa kalakalan at pamumuhunan at hindi isang profesional na rescue group, naging sentro pa rin ito ng pansin dahil sa papel nito sa pagsisikap na maibalik si Athena sa China. Hindi naman nagtagal, noong ika-22 ng Agosto, iniulat ng media na nakatakda ng makauwi si Athena sa tulong ng Kaohsiung Chamber of Commerce at kinumpirma ito ng kanyang pamilya. Sinabi ni Yang Jingwei, vice-presidente ng organisasyon, na dinukot daw si Athena sa Pilipinas ngunit hindi siya nasaktan na taliwas sa mga kumakalat na tsismis. Nilinaw din niya na ang pamilya ni Athena ay mula sa karaniwang pinagmulan at para sa seguridad, hindi maaaring ilahad ang detalye ng rescue. Ngunit makalipas lamang ang isang araw, matapos kumalat ang mga ulat, nagpost si Yang Jingwei sa social media upang linawin na hindi raw siya kailanman nagbigay ng panayam sa kahit anong media outlet. Hiniling niya sa publiko na huwag baluktutin ang kwento batay lamang sa mga pira-pirasong pahayag dahil maaari itong makapinsala sa mga sangkot.
Sa kabila nito, may ilang mapanuring netizens ang nakapansin sa isang anti-fraud video na inilabas ng Ningbo Public Security noong ika-13 ng Agosto 2023. Lumitaw ang pangalan ni Athena sa listahan ng mga biktimang nailigtas at naibalik sa kanilang bansa. Mabilis naman itong kumalat at nagpasiklab ng matinding diskusyon habang mas lalo pang nagtanong ang publiko tungkol sa tunay na kalagayan ni Athena. Habang naman lumalaki ang atensyon sa kaso, marami ang naghayag ng pag-aalala at patuloy na nag-isip kung nasaan na nga ba siya. Sa gitna ng lumalalang kontrobersya, may lumabas na nakakagambalang larawan online. Ito ay nagpapakita ng isang babaeng puno ng pasa at sinasabing si Athena iyon. Ngunit mariing itinanggi naman ito ng pulisya na nagsabing hindi tugma ang pisikal na katangian sa nawawalang tao. Nang akala ng marami ay unti-unti nang tatahimik ang usapin, noong ika-7 ng Setyembre 2023, may isang vlogger na kilala bilang Old Bay mula Bangkok ang naglabas ng isang nakakabiglang paratang. Ayon sa kanya, naibenta raw si Athena sa Asia One Club. Ito ay isang high-end na nightclub sa Cambodia. Ikinuwento ng vlogger na ang marangyang club na ito ay para lamang sa mayayaman at makapangyarihang kliyente at iniuugnay sa mga iligal na aktibidad kabilang ang sexual exploitation. May mga usap-usapan din na ang mga babaeng nagtratrabaho roon ay may nakatakdang bayad at inaasahang tuparin ang lahat ng hinihingi ng mga kliyente. Hindi raw ito tulad ng karaniwang bar kung saan nagsiserve lang ng inumin at kumakanta ang mga babae. May mas malinaw daw na layunin ang One Asia Club. Maging ang mga manager ng nightclub ay may sikat na account sa isang short video platform na may malaking following. Madalas silang mag-post ng mga video ng magagarang party, marangyang pamumuhay at maraming magagandang babae na lalo pang nagpasidhi ng hinala kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng club. Marami ang hindi agad naniwala sa mga pahayag ni Old Bay mula Bangkok at itinuturing itong chismis lamang hanggang sa may lumabas na isang nakakatakot na video. Makikita sa footage ang isang babae na pilit na hinihila ng grupo ng mga lalaki papasok sa likurang pasukan ng One Asia Club. Dahil dito, muling umusbong ang pangamba at mga tanong tungkol sa katotohanan ng mga naunang paratang. Lalo pang iginiit ng vlogger ang kanyang sinasabi at pinanindigan na ang babaeng nasa video ay si Athena at napilitan siyang pumasok sa prostitusyon. Ayon pa sa kanya, ang pamunuan ng club ay nag-aayos ng mga kliyente para kay Athena sa pamamagitan daw ng Telegram na may bayad na umaabot sa $10,000 kada oras. Dahil sa ganda at kasikatan ni Athena online, marami daw mayayamang negosyante ang handang magbayad ng napakalaking halaga para lamang makasama siya. Sa kabila ng kanyang mataas na profile, may isang anonymous source ang nagsabing bago siya dinala sa nightclub, dumana si Athena ng ilang oras ng matinding pang-abuso na nag-iwan sa kanyang katawan ng malubhang pinsala. Sa huli, hindi na raw nagkaroon ng pagkakataon si Athena na makatakas. Ayon sa ilang source, matapos ang tuloy-tuloy na pisikal at psikolohikal na pang-aabuso sa kanya, siya ay tuluyang pumanaw at kalaunan ay isinailalim sa cremation. Maging dahil man sa matinding galit ng publiko o sa tangkang pagtakpan ng katotohanan, misteryosong tinanggal ang mga social media account ng One Asia Club noong ika-12 ng Setyembre 2023. Natuklasan din ng mga netizens na minsang nagsuot si Athena ng itim na 4-leaf clover na kwintas sa isang event. Kalaunan, may kaparehong kwintas na nakita sa isang influencer na kilala bilang Donut. Dahil dito, nagsimula ang mga haka-haka na maaaring may koneksyon ang dalawa, lalo na kung totoo na ang mga alahas at damit ni Athena ay naipamahagi sa ibang tao. Si Donut ay dating sumali sa Miss China World bago kumita sa paggawa ng mga video at live streaming. Noong 2023, lumipat si Donut sa Cambodia para palakasin ang kanyang online presence. Ngunit may mga usap-usapan na hindi raw iyon ang tunay na dahilan. At sa halip, nagtatrabaho siya bilang isang hostess sa isang bar. Nang bigla siyang mawala sa loob ng 4 na araw, nagdulot ito ng matinding pag-aalala sa publiko kaya napilitan siyang maglabas ng pahayag.
May ilang source din na nagsasabing kontrolado raw ang kalayaan ni Donut. Itinuturo nila ang isang video kung saan may puting kwintas sa leeg si Donut na kahawig ng pet collar. Mabilis itong naging kontrobersyal at nagbunsod ng tanong kung ito ba ay palihim na senyales na pinipilit siyang sumunod sa utos ng iba. Lumabas din ang mga ulat na mahirap ang kalagayan ni Donut sa Cambodia at umano'y tinatakot siya ng kanyang manager. Ayon sa mga balita, pinapayagan lamang siyang magpahinga kapag naaabot na niya ang itinakdang performance at kapag sinusubukan niyang tumakas, may bantang ililibing siya ng buhay. May isang tao pang nagkomento sa kanyang live stream na hindi raw siya kailanman makakatakas na lalo pang nagpainit sa debate kung ito ba ay totoo o palabas lang para sa atensyon. Mas lalo pang nagdulot ng pangamba ang isa pang video kung saan makikitang suot ni Donut ang isang asul na spaghetti strap dress na eksaktong kapareho ng damit na minsang isinuot ni Athena. Ang kakaibang pagkakatulad na ito ay nagpasiklab ng hinala na baka nga magkasama pa rin sina Athena at Donut. Noong ika-12 ng Setyembre 2023, muling lumitaw si Donut na nakasuot ng puting silk na damit na pag-aari umano ni Athena. Ngunit kapansin-pansin na maluwag at gusot ang itsura ng damit at dahil dito umusbong ang mga haka-haka kung sinadya bang gayahin ni Donut si Athena para lang kumita o kung may mas madilim pang katotohanan sa likod nito. Pagsapit ng 2024, may isang netizen naman ang nagsabing nakita raw niya si Athena na isang taon nang nawawala sa Jean Bay Casino and Hotel sa Cambodia. Nag-upload pa siya ng mga larawan at video bilang patunay pero ayon sa source, posibleng kinumpiska ang pasaporte ni Athena kaya hindi siya makaalis ng Malaya. Sa video, makikita ang mga grupo ng mga babae na maayos ang bihis at may suot na mga numerong tag. Sa kanila, namukod tangi ang isang babaeng nakarosas na gown. Pinaniniwalaang siya raw si Athena matapos sumailalim sa ilang cosmetic procedure. Nakita siyang nakatayo ng magkadikit ang mga kamay sa ilalim ng dibdib at may suot na bilog na number tag na may numerong 66. May ilang taong nagsabing nakapunta na sila sa Jean Bay Casino and Hotel at personal nilang nakita ang babaeng may numerong 66. Ayon sa kanila, kapansin-pansin ang matinding pagkakahawig nito kay Athena. Nag-isip-isip ulit ang mga netizens na baka nga nalulong si Athena sa ipinagbabawal na substance at napailalim sa kontrol ng isang kriminal na grupo at ngayon ay ginagamit bilang ATM ng Jean Bay Casino and Hotel, ang pinakamalaking pasugalan sa Cambodia. Pagsapit ng huling bahagi ng 2024, may mga bulong-bulungan na nailigtas na raw si Athena ng Kaohsiung Chamber of Commerce. May ilang tao din na nagpakilalang saksi at nagsabing nakita raw nilang nailabas si Athena mula sa pagkakakulong. Ayon pa sa mga chismis, nakabalik na raw siya sa China para magpagamot at sinasabing nanganak ng isang bata na ang ama ay isang kilalang negosyanteng Cambodian. Bilang patunay, may mga nagpakalat naman ng screenshot na nagpapakitang ang IP address ni Athena sa kanyang personal page ay nasa Guangdong. Ngunit marami ang nagsabing ang impormasyong iyon ay maaaring mano-manong inilagay lamang at hindi tunay na sumasalamin sa kanyang aktwal na lokasyon. Sa gitna ng dagsa ng mga chismis, nananatiling hindi kumpirmado ang tunay na kalagayan ni Athena. Patuloy pang hinihintay ang opisyal na pahayag ng pulisya at ng kanyang pamilya. Ang misteryosong pagkawala ni Athena ay hindi lamang isang nakakagulat na kaso, kundi isa ring babala sa mga panganib na nagkukubli sa digital na mundo. Mula sa pagiging isang sikat na online personality hanggang sa pagiging biktima ng isang transaksyonal na panlilinlang, si Athena ay naging sentro ng walang katapusang haka-haka hanggang ngayon. Sa kabila ng magkakaibang ulat, nananatiling isang palaisipan pa rin ang katotohanan. At diyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay i-comment mo naman sa comment section ang iyong saloobin o haka-haka rin kung saan nga ba talaga si Athena o kung ano ang kalagayan niya at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.